Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan po natin itong mga patutsada po ni Speaker Romualdez na obvious naman po ang kanyang binibirada rito ay ang mga Duterte. Ito ang mahirap kay Speaker Romualdez, hindi niya kayang kumprontahin, hindi niya kayang pangalanan, hindi niya kayang rektahin kung sino yung gusto niyang patungkulan sa kanyang mga binabanggit. Ang layo talaga pagdating sa mga Duterte na kapag talaga target nila ay yung isang tao, talagang pinapangalanan nila. 'Di ba kung matatandaan niyo yung mga ginawang drug, list ni Pangulong Duterte. So, may mga nagrereklamo doon ng mga politiko na hindi naman daw sila involved sa illegal na droga pero nasasama doon sa, drug list ni Pangulong Duterte pero inaanon si Pangulong Duterte. Kumbaga magpaliwanag ka na lang kung halimbawa talagang hindi ka involved diyan, paliwanag ka para ma-clear yung pangalan mo. Pero dito kay Speaker Romualdez, kahit na very obvious naman yung talagang, kumakalaban sa kanya yung mga Duterte, pero 'pag siya yung, bumanat, hindi niya kayang rektahin kung sino yung pinatutungkulan niya. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon kasi may mga sinabi rito si Speaker Romualdez na medyo nakakataas ng kilay. Kung sino yung basta meron siyang pinariringgan dito na although mga Duterte yung pinariringgan niya, pero yung mga banat niya kasi, alam mong ano, merong parang bumabalik sa kanila, boomerang effect, 'di ba? Parang gano'n yung nangyayari. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to, pero bago ang lahat siyempre, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong mga naging statement ni Speaker Romualdez at parang ano ba yung nakakataas ng kilay sa mga sinabi niya. So ito, panoorin po natin. May patutsada naman si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga umaatake raw sa investigasyon ng Kamara sa drug war at confidential funds. Hindi raw sila magpapatalo sa kasamaan at kadiliman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa muling pagbabalik sesyon ng Kamara ngayong araw, binira ni House Speaker Martin Romualdez ang mga umaatake raw sa investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings noong drug war at paggasta ng confidential funds. Sa mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masama. So dito may sinasabi siya na tinatangka raw pigilan yung House of Representative na magsagawa ng mga hearing tungkol dun sa EJK tsaka sa confidential funds. Parang wala namang pumipigil sa House of Representative, pero pinupuna yung inyong, pag-iimbestiga. Na halatang-halata naman na talagang ang pinaka-main goal niyo is bahiran lang ng hindi maganda ang imahe ng mga Duterte. Tulad na lang sa EJK. Bakit hanggang ngayon wala pa ring naisasampang kaso itong Quadcom? Sa dami ng ginawa nilang hearing, ang dami nilang nakuhang, impormasyon, may mga witnesses daw sila, pero still hearing pa rin sila ng hearing. Kung kumbinsido naman sila, 'di ba? Kumbinsido naman sila na makuha yung katotohanan o kumbinsido silang, guilty ang mga Duterte dun sa sinasabi nilang, mga paglabag nung nakaraang administrasyon, bakit hanggang ngayon hindi pa sila gumagawa ng resolution para makapagsampa ng kaso? So ano ba yung pinaka-main purpose lang ng ginagawa nilang hearing lalo na sa EJK? Propaganda, gaya ng ginagawa ng mga NPA, 'di ba? Sa NPA hindi mahalaga kung totoo o hindi yung kanilang pinapakalat na propaganda. Ang importante lang mailabas lang nila yung gusto nilang sabihin para sumama yung target nilang tao. Para lang sabihin na mali si gan'to, mapahiran ng dumi yung kanilang, target, gagawin nila. Hindi importante kung totoo o hindi.
Kasi ang nangyayari kasi sa sa propaganda kasi, kung ano yung naririnig ng tao, yun yung tumatatak sa isip nila whether is true or not, importante lang is nailabas nila yung gusto nilang paninira. So same thing yung ginagamit dito na estilo nitong House of Representatives. Hindi naman importante sa kanila kung ano yung kahihinatnan nung ginagawa nilang hearing. Kaya hindi sila nagsasampa ng anumang kaso sa mga Duterte. Kaya nga mapapansin nyo, yung mga ah, sinasabi, mga expose, ng mga witness nila na bumaliktad na. Ibig sabihin, pwede na sila maging witness para doon sa pwedeng isang pangkaso. Pero bakit hanggang ngayon, hearing pa rin sila ng hearing? 'Di ba? Basta pinaninindigan lang nila kung ano yung nakita nila doon sa hearing nila, kung ano man yung script nila, paninindigan nila, throughout hanggang hanggang susunod na presidential election. Kaya nga sabi ng isa sa mga young guns, 'di ba? Hindi raw sila titigil hangga't di nila naipalalabas yung katotohanan. Kaya nga ang tanong dun anong katotohanan ba yung hinahanap ninyo at hanggang kailan nyo hahanapin yan? 'Di ba napakasimple na lang nung pinakaano ni Pangulong Duterte. Magsampa na kayo ng kaso, nang harapin niyo na yung kaso sa korte. Same thing din dun sa confidential funds. Kung kumbinsido kayo na yung confidential funds mali yung paggamit ni Vice President Sara Duterte, sampan niyo yung kaso sa ombudsman. Ang problema, sila lang yung nagsasabing mali ang ginawa ni VP Sara. Yung COA na supposedly sila yung authorized body ng gobyerno natin na dapat magde-determine kung mali yung ginawang paggasta ng Office of the Vice President. Sila yung magre-recommend para magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero kahit ang ombudsman sinasabi, wala namang batas patungkol sa confidential funds para kung paano mo yan gagamitin. Ngayon, kung halimbawa itong COA ay naglabas ng resolution na sinasabing mali yung paggamit ng confidential funds ni VP Sara, iakit nila sa ombudsman. So, ombudsman na yung bahala kung anong proseso ang gagawin nila para usigin, para malaman kung talagang guilty si Vice President Sara Duterte. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa rin ng mga bata ni Tambi? 'Di ba parang iisipin nyo, year 2022 pa yung nangyari, yung kini-question nilang confidential funds. So, pero don't get me wrong, wala namang problema kung talagang kailangan imbestigahan yung confidential funds kasi pera ng taong bayan yan Ang nakikita lang natin problema rito, yung pagsi-single out lang. Bakit ina-isolate lang yung Office of the Vice President pagdating sa confidential funds? Pati nga yung confidential funds si Pangulong Duterte, plano nga nilang imbestigahan din. So bakit sini-single out lang sa dalawang tao? Kung talagang gusto nyong busisiin yung confidential funds, dapat lahat ng ahensya ng gobyerno merong confidential funds. Silipin nyo. So parang sinasabi nyo rito na lahat ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds except sa Office of the Vice President at ng former President Duterte, yun na may mali lang. The rest, okay. Diba? Parang napakamalaking kalokohan na parang sabihin nyo kagad na mag-determine kayo na yung dalawa lang yung mali ang paggamit ng confidential funds. Diba? Sila na yung nagdi-decide. Kaya nga sabi nga ni Pangulong Duterte, natatawa nga rin ako, na sabi niya, dapat tanggalin na yung PNP, NBI, pati yung mga, siguro yung judge natin, ipalit na lang natin yung ICC or itong House of Representatives kasi lahat kinuha na nila Kinuha na nila yung pag-iimbestiga, yung pagkuha ng mga ebidensya, pati yung paghatol sila na rin ng kumuha. Pati nga yung trabaho ng COA, kinukuha na rin nila. So ano pang silbi nitong mga ahensya ng gobyerno
na dapat sila yung nakatutok para doon sa mga trabahong yun, kinukuha naman pala ng House of Representatives. So, ibigay nyo na lahat ang trabaho doon. Yung nga ang sabi ni Pangulong Duterte na parang napaisip din ako na, oo nga, tama nga naman si Pangulong Duterte. Parang, bakit nyo pinakikialamanan yung trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno na supposedly hindi nyo naman trabaho? So, ang ending talaga nito, ang pinaka-bottom line ng ginagawa nitong House of Representatives is paghahanda para sa 2028 presidential election. Na siyempre nakikita nila sa mga survey na talagang malakas yung laban ni Vice President Sara Duterte kahit na hindi pa siya nagde-declare ng kanyang pagiging presidente kung sakasakali. Wala pang declaration pero siya yung pinakamatinag na pwedeng malaki yung posibilidad na maging presidente. Pero itong si Tambi hindi pumapasok doon sa 5% na kailangang sabihin natin kahit papaano makakuha ng 5% para masabi mong contender ka para sa pagiging presidente. Ang hangarin ninyo. Walang direktang pinangalanan si Romualdez pero bago pa nag-break ang sesyon, abala ng mga komite ng Kamara sa pag-iimbestiga sa issue ng confidential funds ni VP Sara Duterte at drug war ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Romualdez, may mga tao raw na gustong tumarget sa Quadcom at sa Young Guns pero hindi raw sila basta-basta magpapatalo. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Sa pagbabalik Nagpapalakpakan yung mga bata ni Tambaluslos, yung mga sipsip. Doon ako medyo natatawa na sinasabi niya na hindi daw sila papayag na muli tayong bumalik sa kadiliman. Ang tanong dito kasi ito muna, real talk, doon sa sinasabing mga EJK na nangyari, alin ba doon yung mga, sabihin natin, mga natsugi? Ilan doon ng porsyento na sinasabi nilang mga inosente? At ilan ng porsyento ron na may kinalaman sa illegal na droga? Yung mga adik, mga kriminal, sa tingin nyo, ilang porsyento kaya doon sa mga itinumba na yon ang may involvement sa illegal drugs o sa kriminalidad? So, para siguro sa mga adik, sa mga drug lord, kadiliman sa kanila yung panahon ni Pangulong Duterte dahil inuubos sila. Pero pagdating sa mga simpleng mamamayan na kagaya natin, ang gusto naman natin tahimik at mapayapang komunidad, is napakalaking kaginhawaan yung ginawa ni Pangulong Duterte dahil naramdaman natin yung pagiging safe. Hindi man ganun kasobrang 100% na safe, pero at least naramdaman natin yung malaking pagbabago pagdating sa illegal na droga at kriminalidad. Nawala yung riding in tandem, nawala yung mga addictus na pakalat-kalat. So dun sa kadiliman na yun, may isang Rodrigo Duterte na nagpasiklab ng apoy para sunugin itong mga perwisyong addictus na to, itong mga kriminal na to. So yun yung parang pinagtatanggol dito ng House of Representatives at mga human rights advocate. Kung papansinin niyo, 'di ba, na sino ba talaga yung mas may karapatan? Yung mga chinuging mga kriminal o yung mga pinirwisyo ng mga kriminal? Kasi parang mas nararamdaman natin na ang mas binibigyan nila ng importansya yung mga nasawi doon sa EJK na karamihan doon may involvement sa drugs. Marami nang umaamin doon na talagang involved sa droga yung kanilang mga kamag-anak. Mismo sila involved sa illegal na droga at sinisisi nila si Pangulong Duterte dahil doon sa war on drugs niya nawala yung kanilang mga mahal sa buhay na may involvement naman sa illegal drugs. Siguro napakaliit lang ng porsyento doon ng sinasabing mga inosenteng nadamay lang doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. So hindi naman natin inaano na mali yun. Pero yun nga, sabi nga nila, pagdating kasi sa gera, hindi maiiwasan na magkakaroon ng casualty. Pero siyempre, as much as possible, hanggat kayang zero casualty, isi-zero casualty. Pero
Hindi talaga maiiwasan at talagang gano'n na nangyayari. Kaya naman may nananagot naman mga ano, 'di ba, mga pulis na nagkamali sa kanilang, hindi pagsunod sa operasyon. So, kung walang Pangulong Duterte na lumabas noong 2016, sa palagay niyo ano na itsura kaya ng Pilipinas ngayon? Let's say si Mar Rojas yung nanalong presidente. Ano kaya nangyari sa Pilipinas ngayon at sinundan ngayon ni BBM? Nakitang-kita natin na bumabalik na talaga ang ilegal na droga. At nagpapasalamat pa siguro ngayon yung mga drug lord dahil napoprotektahan na yung kanilang karapatan ngayon. 'Di ba? Ngayon lang naramdaman na natin sa gabi, 'di ba? Hindi na tayo gano'ng kakampante kapag umuuwi ng gabi ang ating mahal-mahal sa buhay. Dahil alam natin may mga kriminal na napagala-gala na ngayon. So kahit yung mga pulis natin ngayon medyo alam niyo natutokso na uli na sumanib or makibahagi sa mga illegal na gawain dahil nga ramdam nila na hindi sila kumbaga hindi gano'n katindi yung, pinatutupad na war on drugs ng ating, Pangulong Bongbong Marcos dahil nga bloodless, eh. So, ibig sabihin, parang sinasabi sa mga pulis na pakiusapan niyo yung mga kriminal na 'wag ng lumaban kasi kayo yung makakasuhan ngayon. So, mayro'n pang gumagawa ngayon ng batas sa House of Representatives na ginagamit pa yung pangalan ni Kian De Los Santos, yung batang namatay do'n sa war on drugs si Pangulong Duterte. Isipin niyo, ginagamit pa yung pangalan para gawing batas para sa pansarili nilang, interes, 'di ba? Sabi nga ni General Bato rito, ni Senator Bato de la Rosa, kung talagang meron kayong tawag dito, may concern kayo do'n sa biktima na sinasabi niyong, pinatay na inosente, bakit hindi niyo tulungang magsampa ng kaso doon sa mga pulis or kung sino man yung gusto niyong sampahan ng kaso sa dahilan pagkamatay ng tao na yun. So, ang ending dito propaganda na ginagawa nila para palabasing masamang tao si Pangulong Duterte, kagaya ng ginagawa nitong mga taga House of Representatives. Propaganda lang ang ginagawa nila dahil hindi pa rin nila masampahan ng kaso itong si Pangulong Duterte at si VP Sara. Tandaan niyo nasa kapangyarihan na sila, hawak na nila ang executive. Magkamag-anak ang executive tsaka yung, legislative. So, nasa gitna na lang ngayon yung judiciary natin. So, kayang-kaya na nilang yun, brasuhin. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala silang sinasampang kaso? Kasi ginagamit lang nila yung issue para sa pansarili nilang kapakanan. Itong mga human rights advocate na nagtatago sa pangalang human rights advocate pero alam naman natin na meron tong leaning sa mga NPA, sinusundan lang nila, sinasakyan lang nila yung script na gustong sabihin ni Tamba. Nakikiride lang sila dahil karamihan sa mga miyembro ng mga NPA niyan gusto rin maging congressman. Siyempre, maganda bigayan, lalo na kung ang speaker nyo si Romualdez, andyan yung katropa niya si Saldico, maganda ang bigayan. So maraming mga party list ngayon na karamihan mga galing sa mga NPA. Kasi alam nila binibigyan sila ng importansya ngayon dahil kinakalaban nila yung mga Duterte. Especially lalo ngayon dahil maingay na tatakbo nga si VP Sara bilang presidente. So, kailangan ng puwersa ni Tambaluslos. So, gagamitin niya. So, parang maggagamitan yung dalawa ngayon, itong mga kapanalig ng mga NPA, tsaka itong mga bata ni Tambaluslos para sirain, labanan, talunin ang mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, hindi sila magsasampa ng kaso kasi kailangan nilang paabutin yan hanggang 2028, hanggang 2028. Para durugin ang mga Duterte at hindi na makabalik sa pwesto dahil alam nila kapag nakabalik sa pwesto ang mga Duterte, may kalalagyan sila, di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.